Kabanata 1321, mga kakaibang nilalang. Alam ni Chen Kang na hindi na niya sila mapipigilan, kaya hindi na niya ito itinago. Sinabi niya sa malalim na boses, ang bulubundukin na ito ay lubhang kakaiba. Kapag nakapasok ka dito, lahat ng nasa harapan mo ay magiging kulay abo. Si Qin Yu at Wan Yi ay hindi nang ahas na magsalita pa. Tahimik silang nakinig sa follow-up ni Chen Kang. Nagpatuloy si Chen Kang, hindi ko alam kung ano ang aura na ito. Ang alam ko lang ay napakakapal at mabigat. Para itong isang malaking bundok na dumidiin sa iyong dibdib. Kapag huminga ka ng malalim, mararamdaman mo pa ang mabigat na presyon sa iyong dibdib. Ang ilang mga tao sa Yang City ay nag-isip tungkol sa aura sa bulubunduking ito. May nagsasabi na ito ay magulong chi, ang ilan ay nagsasabi na ito ay panloob na chi, ngunit karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ito ay demonyong chi. Agad na nagulat si Qin Yu. Hindi niya maiwasang magtanong, demonic chi. Ano iyon? Hindi lang si Qin Yu. Maging sina Wan Yi at Asan, na mga katutubo ng banal na rehiyon, ay walang alam tungkol dito. Dahan daw ang sinabi ni Chen Kang, ito ay isang pangalan na ibinigay ng mga lokal ng Yang City. Gumuso si Asan, isa lang itong panloob na chi. Ano ang delikado dito? Tinulyapan ni Chen Kang si Asan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding sama ng loob. Gumuso siya at sinabi, kung ito lang ang panloob na chi, kung gayon walang mapanganib tungkol dito. Ngunit alam mo ba kung bakit ang panloob na chi sa hanay ng bundok na ito ay tinatawag na demonic chi? Paano ko malalaman? Sumimangot si Asan. Sa sandaling ito, si Qin Yu, na nasa gilid, ay may napansing kakaiba. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabing, maaaring, itong panloob na chi ay nagtatago ng ilang kakaibang nilalang. Paano mo nalaman? Si Chen Kang naman ang nagulat. Itinuro ni Qin Yu ang mga marka sa armor at sinabing, ang mga markang ito ay tila naiwan ng ilang uri ng matalas na talam o kuko. Bilang karagdagan, ang pangalan ng panloob na chi na ito ay napakakaiba, kaya't hulaan ko na ang panloob na chi na ito ay nagtatago ng ilang mga nilalang. Tama. Tumango si Chen Kang. Ang nilalang sa loob ay hindi mas masahol kaysa sa mga nasa Green Rock Forest. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa mga demonyong hayop sa labas. Minsan nakita ko ang ulo ng isang tao na dinurog ng kuko gamit ang aking sariling mga mata. Ang mas nakakatakot ay hindi natin makita ng malinaw ang hitsura nito. Malabong balangkas lang ang nakikita natin. Isa itong nilalang na kumikislap na may kakaibang berdeng ilaw. Sa puntong ito, itinuro ni Chen Kang ang mga marka sa armor at sinabing, ang mga nilalang na ito ay may iba't ibang lakas. Ang pinakamalalim ay halos magkamot sa armor. Hindi mapigilan ni Qin Yu na ipikit ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang sarili, siguro kung ang mata ng aking nalulungkot na Diyos ay nakakakita sa mga nilalang na ito. Ano? Tanong ni Chen Kang. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, wala iyon. Mangyaring magpatuloy. Napabuntong hininga si Chen Kang at sinabing, ang bulubundukin na ito ay medyo katulad ng Green Rock Forest. Habang lumalalim ka, mas nagiging malakas ang kakaibang nilalang na iyon. Sa puntong ito, muling huminto si Chen Kang. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa tatlong tao at malamig na sinabi, alam mo ba kung bakit may nahulaan na ito ang panloob na chi ng chaos? Siguro kasi sobrang kapal ng aura dito. Nagmamadaling sigaw ni Asan na parang gusto niyang magpakitang gila sa harap ni Wan Yi. Gayunpaman, malamig na bumantong hininga si Chen Kang at sinabing, hindi ka maaaring tumingin sa mga bagay lamang mula sa ibabaw. Kung hindi mo makita ang asensya, hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan. Nang marinig ito, agad na nagalit si Asan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sa huli ay tiniis niya ito. Pwede bang, na ang aura na ito ay may restriction sa cultivation? Katulad ba ito sa panloob na chi? Hulaan ni Qin Yu. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chen Kang. Tumingin siya kay Qin Yu nang may paghanga at sinabi, tulad ng inaasahan sa taong tinitingnan ni Eileen. Hindi masama. Ang lugar na ito ay talagang katulad ng panloob na chi. Maaari din itong pigilan ang antas ng paglilinang ng isang tao. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw kitang pasukin dito. Lalong naging masaya si Qin Yu nang marinig niya.
Nakikita ng kanyang mapanglo na mata ng Diyos ang halos lahat ng bagay. At ngayon, wala na siyang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Siya ay umaasa sa katawan na ito. Ang katakutin ng bulubunduking ito ay tila hindi gaanong mahalaga kay Chinyu. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Chinyu, sumimangot si Chen Kang at sinabing, sinasabi ko ito dahil umaasa akong makakabalik ka. Hindi pa huli ang lahat para bumalik ngayon. Napangiti si Chinyu at sinabi, Old Mr. Chen, salamat sa iyong impormasyon, ngunit gusto pa rin naming pumasok at tingnan. Tama. Nagmamadaling sabi ni Asan. Bahagyang napabuntong hininga si Chen Kang. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, kung ganoon, wala na akong masasabi pa. Pero iminumungkahi ko na huwag mong subukang maging matapang. Kapag nakita mong hindi maganda ang mga bagay, umalis ka kaagad. Siguradong. Yumuko si Chinyu at sinabi. Hindi na nagsalita pa si Chen Kang at agad na naglakad pababa ng bundok. Sa pagtingin sa malawak na bulubundukin na ito, ang puso ni Chinyu ay napuno ng pag-asa. Kung makakamit niya ang buhay Chi mula rito, nangangahulugan ito na mababawi niya ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga problema ay malulutas. Miss 1 Year? Pagkatapos pumasok sa bulubundukin, tandaan na sumunod sa likod ko. Tumingin si Chinyu kay 1 Year at sinabing. Malamig na sumingot si Asan at sinabing, sumunod ka sa likod mo. Anak, ingatan mo ang sarili mo. Ngumiti si Chinyu at sinabing, kung natatakot ka, wala akong pakialam na sumunod ka sa likod ko. Hehe. Sana hindi ka umihi sa pantalon mo kapag pumasok tayo sa bulubunduking ito mamaya, sagot ni San. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay ni 1 Year at sinabing, Miss, let's go. Kabanata 13:22, ang walang ingat na Asan. Inakay ni Asan si 1 Year at nagtungo sa hanay ng bundok. Si Chinyu ay hindi nag-aksaya ng oras at sumunod na mabuti sa likuran. Ang bulubunduking ito ay napakalawak, at ang buong Yang City ay nasa ilalim nito. Ginamit ni Chinyu ang mapanglo na mata ng Diyos upang mag-imbestiga, ngunit wala siyang makitang anuman sa hanay ng kabundukan, at hindi rin niya nakikita ang tinatawag na demonic chi. Sa makatuwid, naisip ni Chinyu na hindi dapat magkaroon ng anumang panganib sa gilid ng bulubundukin. Gaya ng inaasahan, maingat na ingat si San sa daan. Hindi siya naglakas loob na magpahinga. Gayunpaman, sa mahabang panahon na paglalakad, hindi pa rin nila nakita ang tinatawag na demonic aura. Walang kahit katiting na abnormalidad. Maliban sa kung ito ay isang puno na lumitaw, wala nang iba pa. Damn it! Ang matandang iyon ay tiyak na nagbubuga ng kalokohan, sabi ni Asan na may malamig na mukha. Si 1 Year, gayunpaman, ay buong ingat pa ring sinabi, hindi na kailangang linlangin tayo ng matandang Mr. Chen. Hindi naman totoo yan. Baka nakahanap lang siya ng dahilan para takutin tayo, sabi ni Asan na may malamig na nguso. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Nagkusa siyang maglakad papunta sa harapan ng grupo at naglakad patungo sa kailaliman ng bulubundukin. Ads by Pop Future. Matapos maglakad silang tatlo ng kalahating araw, dahan daw ang lumitaw ang maalamat na, demonic chi. Unang naging kulay abo ang paligid, para bang lahat ay napapaligiran ng usok. Habang lumalalim ang mga ito, lumalalim ang usok. Miss 1 Year, hawakan mo ang kamay ko. Nagmamadaling sabi ni Asan. Hinawakan niya ng mahigpit si 1, habang may bakas ng takot sa puso niya. Bagamat may kakaibang ugali si Asan, buong-buo siyang nakatuon kay 1 Year, handang mamatay para sa kanya. Hindi naglakas loob si Chinyu na mag-isip tungkol dito. Agad niyang isinaaktibo ang malungkot na banal na mata at maingat na tumingin sa paligid. Lumaki ang usok at nagsimulang magpakita ang bigat sa bibig ni Chen Kang. Ang dibdib ko, ay hindi komportable. Si 1 Year ang unang hindi nakayanan. Napahawak siya sa dibdib niya na para bang nahihirapan siyang huminga. Sumunod ng malapit si Asan sa likod, ngunit wala siyang sinabi. Maging si Chinyu ay nagsimulang makaramdam ng kaunting hindi komportable. Ang ganitong uri ng aura ay iba sa dark energy. Kahit na ang espiritual na kapangyarihan sa panloob na chi ay mapipigilan, wala itong pakiramdam na nakakapanghina ng buto. Swoosh! Ads by Pop Future.
Sa sandaling ito, isang malinaw na tunog ang biglang dumaan sa usok at alikabok. Isang berdeng ilaw ang kumislap sa harap ng lahat, at bago pa nila ito makita ng malinaw, nawala na ito ng walang bakas. Sa muling pagtingin kay One Year, may natitira ng bakas na marka sa kanyang dibdib. Miss One Year? Okay ka lang ba? Agad na nagpanik si Asan. Mabilis na naglakad si Chinyu sa harap ni Warner at sinabi sa mahinang boses, tumayo ka sa likod ko. Matigas na sabi ni Asan, hindi kita kailangan. Kaya kung protektahan si One Year. Pagkatapos sabihin iyon, binunot niya ang kanyang mahabang espada at malamig na sinabi, kung ang halimaw na iyon ay maglakas loob na lumitaw muli, tiyak na papatayin ko siya. Sumulyap si Chinyu kay Asan at umiling. Niharang ang iyong paningin dito. Mas mabuti kung hindi mo subukang maging matapang. Cut the crap. Paano nakikinig si Asan sa kanya? Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mahabang espada at mapagbantay na tumingin sa paligid. Palalim ng palalim ang lakad nilang tatlo. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Asan na ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay ganap na napigilan. Siya ay nasa makapangyarihang kaharian. Kahit na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay pinigilan, ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas din. Kaya naman, may mga ilusyon pa rin si Asan sa kanyang puso. Iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang makapal at mabigat na panloob na chi na ito. Nagulat siya nang matuklasan na ang panloob na chi na ito ay malinaw na napakakapal at mabigat, ngunit ang mga ito ay kasing pino ng gasa. Hindi niya lang mahuli ang mga ito. Ads by Pop Future. Ano ba talaga itong panloob na chi? Demonic chi. Wala pang ganong record sa kasaysayan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Talagang hindi ito demonyong chi. Malamang na ito ay isang misteryosong panloob na chi na hindi kailanman nakilala ng mga tao ng Yang City. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang berdeng ilaw sa kanilang harapan. Sa sandaling lumitaw ang liwanag, mabilis na kinuha ni San ang kanyang espada at hinaranggan si One Year sa kanyang likuran. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay sa pagkakataong ito, hindi dumaan ang berdeng misteryosong nilalang. Sa halip, tahimik lang itong nakatayo. Walang makakita ng malinaw sa kanilang mga mukha. Nakikita lang nila ang kanilang malalaking katawan at ang kakaibang berdeng ilaw na kanilang inilalabas. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang mapanglo na mata ng Diyos para tingnan ang berdeng nilalang sa kanyang harapan. Sa ilalim ng mapanglo na mata ng Diyos, walang mate at tago. Kahit na ang mahiwagang panloob na chi na ito ay hindi nakaharang sa paningin ni Chinyu. Nakita niya ang tatlong figure. Kulay berde sila. Bagaman sila ay nasa anyong tao, mayroon silang mga sungay na iba sa mga tao. Hindi pantay ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga mata ay malalim sa kanilang mga ulo at kasing laki ng green beans. Itong pares ng mga mata na ito ang sobrang nakakatusok sa mata. Walang espesyal na panloob na chi sa kanilang mga katawan. Sa halip, sila ay lubhang kalmado, tulad ng tubig ng isang lawa, na nagpapahirap sa mga tao na matuklasan ang mga ito. Ano? Ano ang bagay na ito? Hindi maiwasan ni Chinyu na mamatla sa takot. Ang bagay na ito ay mukhang labis na nakakatakot, mas nakakatakot pa sa isang masamang multo. Hindi man lang makita ng iba ang itsura ng nilalang na ito, lalo na si Asan. Hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at galit na sumigaw, halika, panoorin mong putulin kita ng isang espada. Sa pamamagitan nito, hinawakan niya ang kanyang espada at nagkusa na sumugod patungo sa nilalang. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu at nagmamadali siyang sumigaw, hindi, bumalik ka kaagad. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Asan. Naningil na siya sa mga taong iyon. Mabangis na sumayaw ang mahabang espada sa kanyang kamay habang sumusugod siya sa kakaibang nilalang. Kabanata 1324, Patayin. Hinawakan ng Reckless Asan ang kanyang mahabang espada at sinugod ang mga berdeng figure. Ang nilalang na ito ay kakaiba at hindi mahuhulaan. Ngayong napigilan na ang espiritual na kapangyarihan ni Asan, paano siya magiging katapat nila? Idiot. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at hindi maiwasang magmura. Gusto niyang iligtas si Asan, ngunit kapag umalis na si Chinyu,
si One Year, na walang kapangyarihan, ay maaaring nasa panganib. Klang! Ang espada sa kamay ni Asan ay mabangis na tumama sa katawan ng misteryosong nilalang, na lumikha ng mga spark sa isang iglap. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Asan. Pinawi niya ang kanyang mahabang espada at tiningnan, nalaman niyang nakakulot na ang talam. Bumalik ka dali. Sigaw ni Chinyu. Gustong umatras ni Asan, ngunit wala man lang pagkakataon. Agad na nagunat ang isang berdeng braso at hinawakan si Asan sa kanyang kamay. Namula agad ang mukha niya. Dahil sa panloob na chi, hindi siya makapagbigay ng anumang lakas at hindi makalaya. Humina ang paghinga ni Asan, at humina rin ang kanyang pagpupumiglas. Kinagat ni Chinyo ang kanyang mga ngipin. Tumingin siya kay One Year sa tabi niya at sinabing, Miss One Year, hintayin mo ako dito. Huwag kang pumunta kahit saan. Mabilis na tumango si One Year at sinabing, okay, dal-iyan mo at iligtas si Asan. Mga ad ng Pop Future. Walang ibang sinabi si Chinyu. Kasabay ng pagtagilid ng kanyang mga paa ay agad siyang nakarating sa harapan ng misteryosong nilalang na ito. Sa ganoong kalayuan, mas matindi ang nakakakilabot na pakiramdam. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng takot nang makita niya ang mukha na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Asan ay malapit ng mamatay anumang oras. Si Chinyu ay walang oras para mag-isip. Lumakas ang divine power sa buong katawan niya, at sa isang putok, binasag niya ang kanyang kamao patungo sa misteryosong nilalang na iyon. Ang lakas ni Chinyu ay napakahusay na ang panloob na chi na ito ay walang epekto sa kanya. Sa suntok na ito, agad na nakaramdam ng sakit ang misteryosong nilalang. Napaatras ito ng ilang hakbang, at walang kamalay-malay na lumuwag ang kamay nito. Kinuha ni Chinyu si Asan gamit ang isang kamay at malamig na sinabi, gago ka ba? Ano ang sinusubukan mong gawin? Pumangon si Asan sa lupa at gulat na sinabi, nasaan si Miss One Year? Nasaan siya? Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, bumalik ka at alagaan si One Year. Ipaubaya mo sa akin ang ilang taong ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu sa ilang nilalang sa harapan niya. Ang kanilang mga mag-aaral ay lubhang kalmado. Walang lungkot o saya, na para bang nakita na nila ang lahat ng bagay sa mundo. At ito ang unang pagkakataon na nakita ni Chinyu ang ganitong uri ng nilalang. Ang mahiwagang pakiramdam na iyon ay ginawa ng mga tao na puno ng takot. Pinakilos ni Chinyu ang lahat ng divine power sa kanyang katawan, at ang kanyang dalawang kamao ay tila natulala. Swish! Sa sandaling iyon, dumukot ang palad ng misteryosong nilalang patungo kay Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Ang hindi niya kinatatakutan ay malapit na labanan. Naikuyom ang kanang kamao niya sa isang iglap, nakaharap sa green claw na iyon. Bang! Isang malakas na tunog. Direktang nahati ang kuko ng misteryosong nilalang. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito, at tumalon ang kanyang katawan. Ang kanyang kamao ay mula sa itaas hanggang sa ibaba, mabangis na nakasabit sa kanyang ulo. Ang suntok na ito ay halos lahat ng lakas ni Chinyu, at diretso nitong binasag ang kanyang bungo. Bumagsak din ang malaki niyang katawan. Napatay ang unang misteryosong nilalang, ngunit ang natitirang ilang tao ay talagang walang anumang pagbabago. Sila ay tila isa, ngunit sila ay tila ganap na walang kaugnayan. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang mga taong ito at sinabing, gusto lang naming hanapin ang lakas ng buhay at ayaw naming abalahin ang lahat. Ngunit kung gusto mong lumaban, ako, si Chinyu, ay hindi natatakot. Ang mga mahiwagang nilalang na ito ay hindi umimik. Sa sumunod na segundo, bigla silang umatake ng sabay. Mayroon silang napakabilis na bilis at hindi maisip na lakas. Maging si Chinyu ay mukhang nasa malungkot na kalagayan. Ang mga matutulis na kuko ay naglaslas sa katawan ni Chinyu, na nag-iiwan ng mga madugong marka sa isa't isa. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niyang inactivate ang fighting word formula at ikinuyom ang kamao para salubungin ang pag-atake. Mga ad ng Pop Future. Sa makapal na ulap na ito, isang mahusay na labanan ang tahimik na sumiklab. Si Chinyu ay parang isang hindi matatalo na Diyos ng digmaan. Sa pagharap sa mga pag-atake ng ilang misteryosong nilalang, hindi siya dehado.
Sa kabaligtaran, habang siya ay lumaban, siya ay naging matapang. Naiwan ang kanyang katawan na may maraming madugong galos. Masyadong matalim ang matalim na talam. Ang balat ni Chinyu ay hindi makatiis. Sa hindi kalayuan, sa wakas ay natagpuan ni San si Wanir sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang memorya. Miss Wanir? Okay ka lang ba? Sabi ni Asan na may halong takot. Nag-aalalang sinabi ni Wanir, nasaan si Chinyu? Nasaan siya? Ibinuko ni Asan ang kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses, masyadong nakakatakot ang bagay na iyon. Para bang hindi ito bagay sa mundong ito. Chinyu. Natatakot akong mapahamak siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wanir nang marinig iyon. Hinawakan niya si Asan at sinabing, ikaw, dali-dali mo siyang iligtas. Pumunta siya para ipaglaban ka. Ikaw, dali-dali siyang iligtas. Nagnganga ang ngipin ni Asan at sinabing, walang silbi kahit pumunta ako. Ibibigay ko na lang ang buhay ko sa wala. At most, ililibing ko siya sa kaluwalhatian. Tinampal ni Wanir ang mukha ni Asan nang marinig iyon. Tiningnan niya si Asan nang may galit at sinabing, ikaw duwag, pupunta ako kung hindi ka pupunta. Pagkasabi nun, dirdiretsong naglakad si Wanir. Kahit hindi siya makakita ng malinaw sa kanyang harapan, hindi siya nagdalawang isip. Nagnganga ang ngipin ni Asan at mabilis na naabutan si Wanir. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking figure ang hamarang sa kanilang harapan. Natakpin ng makapal na ulap ang kanilang mga mukha at maging ang kanilang mga katawan. Kahit na nakatayo sa harapan nila ang figurang ito, hindi pa rin nila makita sa kanilang mga mukha. Hindi maganda. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Asan habang nagmamadaling hamarang sa harap ni Wanir. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malaking figurang iyon ay bumagsak ng husto sa lupa, na nagdulot ng isang malakas na putok. Kabanata 1324, muling nakatagpo ang isang misteryosong nilalang. Hinayla ni Asan si Wanir at nagmamadaling umatras, natakot na siya ay masapak ng katawan na ito. Anong nangyayari? Nakakunot noong tanong ni Asan. Pagkahulog ng figure, isa pang manipis na figure ang lumitaw sa harap nila. Ang taong ito ay walang iba kundi si Chinyu. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chinyu ay puno ng dugo, at maging ang kanyang mukha ay puno ng mga galos. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay determinado pa rin bilang isang kutsilyo. Chinyu. Pansamantalang tawag ni Wanir. Tumango si Chinyu at sinabing, okay lang. Agad na kumala si Wanir kay Asan at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Chinyu. Akala ko patay ka na, gulat na sabi ni Wanir. Medyo napahiya si Chinyu. Marahan niyang itinulak si Wanir at sinabing, balot ng dugo ang katawan ko. Lumayo ka sa akin. Si Asan, na nasa gilid, ay may sobrang pangit na ekspresyon. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at tumingin kay Chinyu na puno ng galit ang mukha. Anong uri ng magic artifact ang mayroon ka sa iyo? Lumakad si Asan at sumigaw ng malakas. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, anong uri ng magic artifact? Kung walang magic artifact, paano ka magiging katapat ng bagay na iyon? Malamig na sabi ni Asan. Kumunot ang noo ni Chinyu at Ninishan, Asan, maiintindihan ko kung nagseselos ka, pero niligtas ko lang ang buhay mo. Ayos lang kung hindi ka magpasalamat, pero binato mo pa rin ako ng masasakit na salita. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Naglakas loob si Asan at sinabing, hindi ko hiniling na iligtas mo siya. Dapat ay nanatili ka sa tabi ni Miss Wanir para protektahan siya. Idiot. Hindi napigilan ni Chinyu na magmura. Itong si Asan ay panay ang pagdila ng aso, sinusubukang umasa sa kanyang tinatawag na kahinahunan para makuha ang puso ni Wanir. Hindi niya alam na kung gaano siya kumilos ng ganito, mas maliit ang posibilidad na makuha niya si Wanir. Dahil kapag ang isang lalaki ay nag-grovel, mawawala ang lahat ng kanyang kagandahan. Miss Wanir, sumunod ka sa likod ko. Hindi ko alam kung kailan lilito muli ang bagay na iyon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Nagmamadaling tumango si Wanir. Sumunod siya sa tabi ni Chinyu, sobrang masunurin. At ikaw, huwag kang magpakitang gilas. Kung mamatay ka, walang mag-aalaga sa iyo, sabi ni Chinyu na may madilim na mukha.
Bahagyang bumantong hininga si Asan, hindi ka ba umaasa sa iyong mahiwagang artifact? Hindi ito kahanga-hanga. Masyadong tamad si Chinyu na magpaliwanag sa kanya. Naglakad lang siya pasulong. Yang Master Chin, ano ba talaga ang bagay na iyon? Mukhang napakalaki, tanong ni Wanir mula sa likuran. Saglit na natahimik si Chinyu at sinabing, hindi ko alam kung ano talaga iyon. Sa madaling salita, mukhang lubhang nakakatakot. Ang buong katawan nito ay madilim na berde. Hindi ito mukhang isang nilalang mula sa mundong ito. Hehe. Ang lakas ng loob mong sabihin yan para lang magpakitang gilas, ay hindi napigilan ni San sa likod niya na mangungutya. Nababalot ng hamog ang buong katawan ng nilalang na iyon, kaya imposibleng makakita ng malinaw. Paano mo malalaman na nakakatakot ang hitsura nito? Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, hindi ako kasing walang kabuluhan mo. Ang dahilan kung bakit nakikita ko ito ay dahil mayroon akong malungkot na banal na mata. Hehe. Miss Wanir? Naniniwala ka ba? Sa anumang kaso, hindi ako naniniwala, ngumuso si Asan. Mahinang sinabi ni Wanir, sa tingin ko ay hindi magsisinungaling si Yang Master Chin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Asan. Sinabi niya nang hindi sinasadya, Miss Wanir, huwag kang magpalinlang sa kanya. Siya ay hindi isang malakas na tao. Ang dahilan kung bakit niya matatalo ang kakaibang bagay na iyon ay dahil sa magic artifact sa kanya. Medyo naiinip si Chinyu dahil sa Asan na ito. Huminto siya at lumingon kay Asan. Sabi niya, kung hindi ako umasa sa magic artifact, dapat tumahimik ka, okay? Napangisi si Asan. Okay? Pero kung umaasa ka sa magic artifact, dapat aminin mo na isa kang kasuklam-suklam na tao. Okay? It's a deal. Tumango si Chinyu. Hindi niya pinansin si Asan at strode forward. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay upang mahanap ang puwersa ng buhay, hindi upang patunayan ang kanyang sarili. Malamig na tinitigan ni Asan ang likod ni Chinyu at umungol sa kanyang puso, kapag nagkita tayo sa bagay na iyon mamaya, makikita ko kung paano ka magpapanggap. Napakalaki ng lugar na ito. Habang lumalalim sila, mas naging makapangyarihan ang misteryosong nilalang. Sigurado si Asan na marami pa silang makikilalang nilalang sa hinaharap. Ganoon din ang iniisip ni Chinyu, ngunit mas nakatuon siya sa paghahanap para sa chi ng buhay. Nakita na ni Chinyu ang hugis ng chi ng buhay noon. Ito ay isang mapusyaw na berdeng aura, na lubos na kabaligtaran sa puting panloob na chi sa kanilang paligid. Sa pagkontrol ni Chinyu sa malungkot na banal na mata, hindi mahirap hanapin ang chi ng buhay. Matagal silang naglakad na tatlo bago hamarang sa kanilang dinadaanan ang isang misteryosong nilalang. Ang napakalaking katawan na iyon ay parang maliit na bundok, kaya nahihirapan silang huminga. Sa aking sarili, na nakakita ng mga kakayahan ng misteryosong nilalang, nang hina ang kanyang mga paa at nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso. Chinyu? Hindi mo ba sinabi na hindi ka gumamit ng Dharma artifact? Patayin mo siya. Agad itong ibinato ni Asan sa ulo ni Chinyu. Asan. Agad na kumunat ang noo ni Wanir. Hinawakan niya si Chinyu at mahinang sinabi, Young Master Chin, huwag mong subukang maging matapang. Gumisi si Chinyu. Ako, si Chinyu, palaging tinutupad ang aking mga salita. Pagkasabi noon ay inangat niya ang ulo niya at tumingin sa nilalang na ito. Ang lugar na ito ay mas malalim kaysa dati, kaya nahulaan ni Chinyu na ang nilalang na ito ay malamang na mas malakas pa kaysa dati. Walang sinayang na salita si Chinyu. Direkta niyang binuksan ang ikatlong antas ng fighting word formula, at pagkatapos ay nagkusa na umatake. Hawak niya ang banal na kapangyarihan sa kanyang kamay, at agad na nakarating sa harap ng nilalang na ito. Ang kanyang kamao ay direktang nakatutok sa kanyang ulo. Kabanata 1325, Panloob na Chi. Dumating sa kanyang harapan ang Iron Fist ni Chinyu sa isang kisap mata. Ngunit sa sandaling ito, biglang nawala ang misteryosong nilalang. Sa isang maikling sandali, nawala ito nang walang bakas. Hahaha. Nakita mo ba? Sabi ko sa'yo nagyayabang siya. Tuwang-tuwang sigaw ni Asan. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Maingat siyang tumingin sa paligid at handa anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw ang malaking figure sa likod ni Asan.
Agad na nakaramdam ng bakas ng takot si Asan na tumatawa ng baliw. Napalunok siya ng laway at nakaramdam ng lamig sa likod. Tumakbo ka dali. Sigaw ni Chinyu. Gayunpaman, huli na. Ang malaking matalim na talim ay direktang tumusok patungo sa dibdib at puso ni Asan. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at mabilis na nakarating sa harapan ni Asan. Gayunpaman, ang bilis ng bagay na iyon ay masyadong mabilis. Kahit na sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya, maaari lang niyang itulak si Asan palayo ng kaunti. Tumagos pa rin ang claw na iyon sa kanyang dibdib. Kalahating sentimetro lang ang layo nito sa puso niya. Agad na bumulwak ang sariwang dugo. Asan. Agad na sumigaw si Wanir sa alarma, at nagmamadali siyang tumakbo patungo sa Asan. Mga ad ng Pop Future. Ngunit sa sandaling ito, hinaila ni Chinyu si Wanir sa gilid, at pagkatapos ay kinuha ang pagkakataong ito upang basagin ang kanyang kamao patungo sa ulo ng nilalang. Isang one-hit kill. Ito ang pagpapakita ng layunin ng pakikipaglaban ni Chinyu, at ito ay hindi mapapantayang nakakatakot. Unti-unting bumagsak ang malaking figurang iyon. Kumunat ang noo ni Chinyu. Malamig siyang tumingin kay Asan at sinabing, "Idiot ka talaga." Tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo ni Asan sa kanyang bibig. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi sa nanginginig na boses, "Ikaw, hindi ka talaga umasa sa magic weapon. Inaamin kong talo ka. Idiot." Agad na nawala ng imek si Chinyu. Sa mga sandaling ito pa rin ang iniisip niya. Ginamit ni Chinyu ang mapanglo na mata ng Diyos upang suriin ang kanyang katawan. Buti na lang at hindi nasaktan ang puso niya. Karaniwan, ang pinsalang ito ay hindi nakamamatay. Ngunit dito, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay ganap na pinigilan. Ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay katulad ng sa isang ordinaryong tao. Kung hindi siya nagamot baka dito na talaga siya mamatay. Ano ang dapat kong gawin? Asan, hindi ka mamamatay. Hinawakan ni Wanir ang braso ni Asan, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Ibinuka ni Asan ang kanyang bibig at tumawa, "Miss Wanir, saying that you care so much about me, kahit mamatay ako, it will be worth it." Hinaplos ni Chinyu ang kanyang ulo at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang pagdila ng aso ay talagang kahanga-hanga. Mga ad ng Pop Future. Sige, hindi ka mamamatay. Lumakad si Chinyu sa harapan niya, pagkatapos ay hinubad ang kanyang damit at binalutan ang kanyang mga sugat. Bukod doon, kumuha si Chinyu ng isang pil mula sa Special Magic Artifact. Ang tabletang ito ay nilinis ni Chinyu noong siya ay nasa Earth. Bagamat hindi nito kayang gamutin ang kanyang mga sugat, maaari nitong iligtas ang kanyang buhay. Inabot ni Chinyu ang tableta kay Asan at sinabing, "Lunukan mo ito." UMOTHERF***Sacker. "Don't want to harm me," sabi ni Asan sa nanginginig na boses. "Kainin mo o hindi." Tumayo si Chinyu at aalis na sana. Mabilis na kinuha ni Wanir ang pil at itinapat sa bibig ni Asan. Matapos makapasok ang tableta sa kanyang tiyan, malinaw na bumuti ang kalagayan ni Asan. Sa pagbenda ni Chinyu, maituturing niyang nailigtas niya ang kanyang buhay. "Ano ang nararamdaman mo ngayon?" sabi ni Wanir habang sinusuportahan niya si Asan. Ikinaway ni Asan ang kanyang kamay at medyo mahinang sinabi, "Mas maganda kaysa dati." Narinig ito ni Wanir at nagmamadaling yumuko kay Chinyu. "Young Master Chin, salamat sa pagligtas sa buhay ko." Gumuso si Chinyu at hindi nagsalita. Nang siya ay magpapatuloy sa pagsulong, sinabi ni Asan na may nanginginig na boses, "Chinyu, salamat sa pagligtas sa akin ng 2 beses. Utang ko sa inyong dalawa ang buhay." Tumigil si Chinyu sa kanyang kinatatayuan. Tinulyapan niya si Asan at ngumuso, "Walang silbi sa akin ang buhay mo. Basta't itikom mo ang iyong bibig mula ngayon, magiging maayos ito." Midori Online Opening. Mga ad ng Pop Future. Sa sandaling ito, talagang kumbinsido si Asan. Ginamit ni Chinyu ang kanyang mga kamao upang patayin ang nakakatakot na nilalang na iyon at iniligtas ang kanyang buhay ng 2 beses. Kahit gaano siya nagseselos, pakiramdam niya ay mababa siya. "Miss Wanir? Alagaan mo siyang mabuti at sumunod ka sa likod ko," sabi ni Chinyu.
Tumango si Wanir at sinabing, "Salamat, Young Master Qin." Hindi na nagsalita pa si Qin Yu at nagpatuloy sa pagsulong. Dapat sabihin na pagkatapos tumahimik si Asan, naging mas tahimik ang paligid. Isinaaktibo ni Qin Yu ang mapanglo na mata ng Diyos at maingat na tumingin sa paligid. Hindi matatawaran ang misteryosong nilalang na iyon. Isa pa, walang nakakaalam kung ilan ang nakatago dito. Saan nanggaling ang mga bagay na ito? Talagang kakaiba, bulong ni Qin Yu sa sarili. Hindi lang sila pangit, binigyan din nila si Qin Yu ng kakaibang pakiramdam. Ang aura na iyon na kasing kalma ng tubig ay hindi tila isang buhay na panloob na chi. Hindi kaya ipinanganak sila mula sa panloob na chi na ito. Napaisip si Qin Yu sa sarili. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ay pakapal at pakapal. Hindi na kinaya ni Asan na nasugatan na. Hingal na hingal ang dalawa na para bang anumang oras ay mamamatay na sila. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Hinawakan ni Wanir ang kanyang dibdib, bakas ang sakit sa kanyang magandang mukha. Tumango rin si Asan at sinabing, "Hindi ko na rin kaya." Kumunot ang noo ni Qin Yu at sinabing, "Kung hindi mo na talaga kaya, hintayin mo na lang ako dito." Ang paghihintay sa iyo dito, ay hindi rin ligtas. Mas mabuting magtiyaga, sabi ni Asan. Tumango si Qin Yu at agad na naglakad pasulong. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mapanglo na mata ng Diyos, nakita ni Qin Yu ang isang bakas ng berdeng panloob na chi. Kabanata 1326, muling nakuha ang chi ng buhay. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Qin Yu. Hindi ba ang jade green na aura na ito ang chi ng panloob na chi ng buhay? Nahanap. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabi sa mahinang boses. "Found what?" Nagmamadaling tanong ni Asan. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang daliri at itinuro sa hindi kalayuan, sinabing, "Naroon ang chi ng buhay." Bakit hindi natin nakita? Sumimangot si Asan. Hindi ba sinabi ko na mayroon akong malungkot na mata ng Diyos? Malungkot na sabi ni Qin Yu. Umubo si Asan at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, hanggang saan ito? Sinabi ni Qin Yu sa mahinang boses, "Mga 10 bituin ang layo." 10 bituin ang layo. Ang numerong ito ay isang hindi maabot na numero para sa Wanir at Asan. Naabot na ng kanilang mga katawan ang kanilang mga limitasyon. Kung maglalakbay sila ng isa pang 10 bituin, tiyak na mamamatay sila. Alam din ni Qin Yu ang problemang ito. Lumingon siya para tingnan silang dalawa at sinabing, "Hintayin mo ako dito. Babalik ako kaagad." Paano kung biglang lumitaw ang bagay na iyon ngayon? Ulalas ni Wanir. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Wan at sinabing, "Kung gayon, masisisi mo lang ang iyong malas." Ang malamig na tono ay agad na naging sanhi ng pagkatulala ni Wanir. Nakasimangot din si Asan na nasa gilid. Alam ni Qin Yu ang mga pagdududa sa kanilang mga puso, ngunit para kay Qin Yu, wala nang mas mahalaga kaysa sa chi ng buhay. Hindi siya ang banal na ina, kaya wala siyang obligasyon na pangalagaan ang lahat. Ipaubaya mo ito sa tadhana, ngunit gagawin ko ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Qin Yu. Kung buhay ka pa sa pagbabalik ko, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng buhay chi. Ibinuka ni Wanir ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit si Qin Yu ay lumayo na. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa buhay na si Chi, at kasabay nito, pinananatili rin niya ang kanyang pagbabantay, natatakot na siya ay tambangan ng misteryosong nilalang na iyon. Sa daan, ang bilis ni Qin Yu ay napakabilis, at ang tunog ng hangin ay sumipol sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, ang makapal at mabigat na panloob na chi na ito ay hindi umatras dahil dito. Sa daan, may mga panganib ngunit walang mga panganib. Matagumpay na nakarating si Qin Yu malapit sa buhay chi. Walang gaanong buhay chi dito, ngunit marami rin. Ito ay hindi bababa sa 3 beses na higit pa kaysa sa lumilipad na gagamba mula sa huling pagkakataon. Not bad. Nakahinga ng maluwag si Qin Yu. Ads by Pop Future. Ito ay isang bagay na hinahangad niya sa kanyang puso, kaya hindi kalmado ang puso ni Qin Yu. Gayunpaman, hindi siya nag-aksaya ng anumang oras. Agad niyang inilabas ang lalagyan at sinimulang kolektahin ang enerhiya ng buhay.
Sa prosesong ito, ang mga mata ni Chinyu ay nakatingin din sa paligid na mapagbantay, sakaling bigla siyang inatake. Makalipas ang halos kalahating oras, lahat ng enerhiya ng buhay ay nakolekta ni Chinyu sa kanyang bag, at may bakas ng pawis sa noo ni Chinyu. Phew! Tagumpay! Tinapik ni Chinyu ang kanyang dibdib. Muling tumingin sa kaibuturan ang kanyang mga mata. Dahil mayroong buhay na enerhiya dito, dapat na mayroong higit pa sa kalaliman, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, ang panganib ng paggawa nito ay masyadong malaki. Ang nilalang sa kalaliman ay maaaring kunin ang buhay ni Chinyu anumang oras. Kung lalalim ako, natatakot ako na hindi ito magiging mababa sa mga demonyong hayop sa kailaliman ng Green Rock Forest. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang makalangit na demonyong unggoy na nakatagpo niya noong nakaraan. Pagkatapos ng suntok na iyon, kung makakaligtas ba siya o hindi ay isang tanong. Kapag nasugatan siya, malamang na siya ay kakainin. Pinawi ni Chinyu ang kanyang puwersa sa buhay at pagkatapos ay nagmamadaling bumalik. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang lakas para pabilisin ang kanyang bilis, natatakot na may mangyari kina Wanir at Asan. Sa sandaling ito, sinasamahan ni Asan si Wanir. Puno ng hindi maitagong pagkabigo ang mukha ni Wanir. Ads by Pop Future. Ang malamig na salita ni Chinyu ay tila tumusok sa kanyang marupok na puso. Miss Wanir, huwag kang masyadong malungkot. Nagkataon lang kaming nagkita ni Chinyu. Wala siyang dahilan para protektahan kami, sabi ni Asan sa pambihirang tono ng tao. Huminga ng malalim si Wanir at sinabing, oo, tama ka. Malinaw na napakalamig ni Chinyu, ngunit sa ilang kadahilanan, mas lalo pang naantig si Wanir sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kabaligtaran, wala siyang nararamdaman para kay Asan na nasa tabi niya. Ang kalikasan ng tao ay mura, at maraming tao ang hindi makatakas sa batas na ito. Miss Wanir, sa tingin mo ba umalis si Chinyu kasama ang kanyang life force? Kumunat ang noo ni Asan at nagtanong. Ang kanyang mga salita ay hindi walang batayan. Hindi siya Wanir, at hindi siya ganoon ka-simple. Imposible. Siguradong hindi ganoong klaseng tao si Chinyu. Matigas na sabi ni Wanir. Umiling si Asan at sinabing, maaaring hindi iyon ang kaso. Ang puso ng tao ay hindi mahuhulaan. Noon, sinong miyembro ng pamilya ang hindi gumalang sa iyo bilang isang miss? Ngunit mula pa noong nalasan ka ng Twilight Chi. Hindi niya itinuloy, ngunit halatang halata ang kanyang intensyon. Medyo naghinala rin si Wanir. Bahagyang malungkot ang mapatla niyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Wanir at sinabing, kahit na binawian niya ng buhay Chi at umalis, wala tayong karapatang sisihin siya. Ang buhay Chi ay natagpuan niya. Kung ibinigay niya ito sa atin, dapat tayong magpasalamat. Kung hindi niya ito ibinigay sa atin, ito ay makatwiran. Ang mga salitang ito ay narinig ni Chinyu. Pinawi niya ang buhay Chi at dahan-daang naglakad patungo sa kanilang dalawa. Miss Wanir? Isa kang matinong babae, nakangiting sabi ni Chinyu. Nang makita nilang bumalik si Chinyu, bumalatay sa kanilang mga mukha ang saya. Young Master Chin. Nagmamadaling tumayo si Wanir. Nag-aalalang tanong din ni Asan, paano ito? Nakuha mo ba ang buhay Chi? Kabanata 13:27, kilala mo ba si Lingyon? Tumango si Chinyu at sinabing, nakuha ko na. Nasaan na? Ilabas mo at tingnan mo. Nag-aalalang sabi ni Asan. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, umalis muna tayo sa lugar na ito. Masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Bagamat hindi malakas ang pakiramdam na ito, si Chinyu ay sobrang sensitibo sa panganib. Tumango rin si Wanir at sinabing, oo, tama si Young Master Chin. Ang lugar na ito ay puno ng panganib. Mas mabuting umalis ka agad. Kaya naman, tumayo ang tatlo at naghanda na umalis sa bulubunduking ito. Ang ulap sa paligid ay lalong naging makapal. Ang mabigat na pakiramdam na iyon ay nagdulot din ng labis na hindi komportable sa dibdib ng mga tao. Sa kabutihang palad, walang panganib sa daan. Ligtas silang nakalabas ng hamog na tatlo. Sa sandaling lumabas sila, isang siksik na grupo ng mga figure ang lumitaw sa ulap.
Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng jade green na ilaw habang malamig silang tumingin kay Chinyu at sa iba pa. Tuldok tuldok tuldok. Phew! Sa wakas ay umalis na tayo sa mapahamak na lugar na iyon. Napabuntong hininga si Asan habang sinusubukan niyang maramdaman ang espiritu ng enerhiya sa kanyang katawan. Matapos mabawi ang enerhiya ng espiritu, unti-unti ring gumaling ang mga sugat ni San. Si Chinyu at 1 year ay mas nasasabik. Ang vital energy na ito ay napakahalaga sa kanilang dalawa. Matagal na silang naiinip. Pagkatapos, naglakad silang tatlo pababa ng bundok at bumalik sa Yang City. Ang pamilya Chen. Malungkot ang mukha ni Chen Kang. Paminsan-minsan ay iniangat niya ang kanyang ulo at tumangala. Parang may kung anong pag-aalala sa puso niya. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, itinulak ni Chinyu, 1 year, at ang iba pa ang pinto at pumasok. Sa pagtingin sa tatlong tao na bumalik, si Chen Kang ay nagmamadaling tumayo. Pinalaki niya ang sugat sa katawan ni Chinyu at sumimangot. Nakita mo ba ang bagay na iyon? Inamin ni Chinyu at sinabing, oo, nakita ko. Hindi lang ako ang nakakita, pinugutan din ng ulo ni Young Master Chin ang maraming tao, mahinang sabi ni 1 year sa gilid. Agad na napuno ng gulat ang mga mata ni Chen Kang, na para bang hindi siya nang ahas na paniwalaan ang mga salita ni 1 year. Si Chinyu ay hindi gustong magpaliwanag ng labis. Ngumiti siya at sinabing, Older Mr. Chen, maraming salamat. Hinubad ni na 1 year at Asan ang kanilang sandata at ibinalik ito kay Chen Kang. Old Mr. Chen, sorry talaga sa pagkasira ng armor mo. Yumuko si 1 year at sinabi. Pagkatapos sabihin iyon, naglabas siya ng card at ibinigay kay Chen Kang. May pera dito. Kunin ito bilang kabayaran para sa iyo, sabi ni 1 year. Kinawian ni Chen Kang ang kanyang kamay at sinabing, hanggat makakabalik ka, mabuti ito. Ang 1 o 2 piraso ng sandata ay wala. Nakikita rin ni Chinyu na si Chen Kang ay isang mabuting tao. Ganito pa ang pakikitungo niya sa mga estranghero, lalo pa ang mga taong malapit sa kanya. Pagkatapos, nagpalitan sila ng kaunting kasiyahan kay Chen Kang at bumalik sa silid. Hindi na nakapaghintay sina 1 year at Asan. Tabik silang tumingin kay Chinyu, naghihintay sa buhay na si Chi sa kamay ni Chinyu. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Kinuha niya ito mula sa Spatial Magic Artifact. Narito ang buhay Chi. Kulat na tanong ni 1 year. Tumango si Chinyu at sinabing, maghanap ka ng lalagyan. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Ads by Pop Future. Agad na yumuko si 1 year at sinabing, salamat, Young Master Chin. Nakapaghanda na siya at agad na inilabas ang lalagyan. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Chinyu. Pinuksan niya ang lalagyan sa kanyang kamay at dahan-daang umagos palabas ang mga butil ng jade green na buhay. Ibinigay ni Chinyu ang kalahati ng buhay ni Chi sa kanyang kamay kay 1 year. Para kay 1 year, ito ay isang malaking pabor. Young Master Chin, hinding-hindi ko makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan, sabi ni 1 year na may bahagyang pananabik. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang sabihin ang mga ganoong salita. Bilisan mo at pagalingin mo ang iyong katawan. Ang mga sintomas ni 1 year ay mas malala kaysa kay Chinyu. Gayunpaman, ang puwersa ng buhay na kailangan niya ay hindi kasing laki ng kay Chinyu. Matapos matanggap ang puwersa ng buhay, hindi umalis si 1 year sa silid ni Chinyu. Sa halip, agad siyang naupo na naka-cross-legged at nagsimulang sumipsip ng lakas ng buhay. Tumingin si Chinyu kay 1 year na may kaunting curiosity. Nais din niyang malaman kung anong antas ang 1 year para purihin ang husto ni Asan. Hinawakan ni 1 year ang buhay na si Chi sa kanyang kamay at mahinang bangulong, pagkatapos ng mahabang pagtitiis, sa wakas ay mababawi ko na ang aking espiritual na kapangyarihan. Hindi na siya nagsalita pa at nagsimulang sumipsip ng buhay Chi. Hindi ito napakahabang proseso, kaya tumayo lang si Chinyu sa gilid, na nagnanais na masaksihan ang eksenang ito sa sarili niyang mga mata. Si 1 year ang unang taong nakilala ni Chinyu na nakatanggap ng Twilight Chi, kaya si Chinyu ay napuno din ng kuryosidad. Sa pagpasok ng mga bakas ng buhay na si Chi, ang orihinal na maputlang mukha ni 1 year ay nagsimulang unti-unting naging malarosas. May mga bakas ng espiritual na chi na umiikot sa kanyang katawan.
Si Chinyu ay nakatayo sa gilid, nanunood habang kumukulo ang dugo, walang katulad na nasa sabik. Ang buhay Chi na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit hindi nakabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan kahit na nakuha na rin niya ang buhay na Chi. Great! Great! Lalong natuwa si Asan at napasigaw. Ads by Pop Future. Ang espiritual na kapangyarihan ay unti-unting bumabawi sa panloob na Chi ni Wanir, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Naramdaman pa ni Chinyu ang malakas na presyon mula sa kanyang katawan. Ang pressure na ito ay hindi mas mahina kaysa kay Lingyun. Ang Wanir na ito, ay talagang hindi mahina, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang binuksan ni Wanir ang kanyang mga mata. Ang taong nasa harapan niya ay malinaw na hindi nagbago ng malaki, ngunit pakiramdam niya ay ibang tao siya. Ang panloob na Chi na ito, ay talagang hindi mahina, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Bagamat hindi maramdaman ni Chinyu ang kanyang kaharian, kitang-kita ang pressure. Miss Wanir, ano ang nararamdaman mo ngayon? Nagmamadaling tanong ni Asan. Bahagyang tumango si Wanir at nakangiting sinabi, na-recover na ang katawan ko. Ganap na gumaling. Tanong din ni Chinyu. Paulit-ulit na tumango si Wanir at sinabing, tama, Young Master Chin. Salamat sa iyong tulong. Lagi kong tatandaan ang pabor na ito. Gayunpaman, mahigpit na sumimangot si Chinyu. Hindi niya maisip kung bakit hindi niya kayang maging katulad ni Wanir at mabilis na makabawi ng lakas. Young Master Chin. Tila napansin ni Wanir ang kakaibang pag-uugali ni Chinyu. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. Ang lakas ni Miss Wanir ay talagang hindi karaniwan. Dapat ay nasa makapangyarihang kaharian ka, tama ba? Si Miss Wanir ay nasa kalagitnaan ng yugto ng Mighty Realm. Pagmamalaki ni Asan. Lalong nagulat si Chinyu. Ang Wanir na ito ay hindi pa matanda, ngunit nakapasok na siya sa kalagitnaan ng yugto ng makapangyarihang kaharian. Kailangang malaman ng isang tao na ang kasalukuyang Chinyu ay mayroon lamang namumuong kaluluwa. Asan. Bahagyang hindi nasisiyahan si Wanir at napag-alitan. Miss Wanir? Pagbalik namin, talagang tuturuan namin ng leksyon ang mga nambubuli sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Asan. Bagamat hindi gaanong sinabi ni Wanir, halatang inaabangan niya ito. Miss Wanir, kilala mo ba si Lingyun? Biglang tanong ni Chinyu. Kabanata 13:28, lumalamon sa puwersa ng buhay. Bahagyang nagulat si Wanir nang marinig niya ang pangalan ni Lingyun. Lingyun mula sa Tianyan sect. Sinubukan ni Wanir na magtanong. Tumango si Chinyu. Oo, siya iyon. Kilala ko siya, ngunit hindi ako masyadong pamilyar sa kanya, sabi ni Wanir. Malamig na sumingot si Asan. Wala lang si Lingyun. Kung hindi dahil sa mga problema sa kalusugan ng miss ko noon, hindi siya ang numero 1 henyo sa South Province. Asan, huwag kang maglalabas ng kalokohan. Taway ni Wanir. Walang sinabi si Chinyu, ngunit naramdaman niyang may kabuluhan ang sinabi ni Asan. Ang kaharian ni Lingyun ay nasa maagang yugto lamang ng makapangyarihang kaharian. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa middle stage ng Almighty Realm, ito ay limitado lamang sa middle stage ng ordinaryong Almighty Realm. Kung pareho silang paborito ni Heaven, kung gayon hindi karapat-dapat na banggitin si Lingyun. Kilala ba ni Young Master Chin si Lingyun? Tanong ni Wanir. Natahimik sandali si Chinyu. Sa huli, naramdaman niyang mas mabuting huwag na lang sabihin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ng Heavenly Cloud ay makapangyarihan. Hindi ito isang bagay na kayang pukawin ng mga ordinaryong tao. Miss Wanir, bilasan natin bumalik. Nag-aalalang sabi ni Asan. No rush. Gusto ko ring masaksihan ang kaharian ni Young Master Chin, nakangiting sabi ni Wanir. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing may mapait na ngiti, kung gayon, natatakot akong mabaigaw ka. Oh, bakit? Tanong ni Wanir na medyo nagulat. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Kinuha niya ang life chi at umupo sa kama. Ads by Pop Future.
Tahimik na nakatayo sa gilid sina Wanir at Asan. Napakatakot ang Chinyu na ito kahit na walang espiritual na kapangyarihan. Kung gumaling siya, malamang na eksperto siya sa isang rehiyon, mahinang sabi ni Asan. Bahagyang tumango si Wanir at sinabing, tama. Sa pagsasalita, inaabangan ko ito. Pagkatapos, hindi na sila nagsalita pa at tahimik na tumingin kay Chinyu. Sinimulan ding i-absorb ni Chinyu ang buhay na chi sa garapon. Ang mga bakas ng buhay chi ay dumaloy sa kanyang mga pores. Ang madilim na berdeng panloob na chi ay dumaloy sa kanyang mga meridian at sa kanyang buong katawan. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, gustong maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa pagkawala ng buhay chi, wala pa ring bakas ng espiritong enerhiya sa katawan ni Chinyu. Paano ito? Biglang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata, at bakas ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito na ang pangalawang beses na nilamon niya ang buhay chi. Ang ikinalungkot ni Chinyu ay ang kanyang espiritong enerhiya ay hindi pa rin bumabalik. Young Master Chin, ano ang nararamdaman mo? Nagmamadaling naglakad si Wanir at nagtanong. Panipi tuldok panipi. Kakaiba, parang wala pa rin siyang fluctuation ng spirit energy, nagtatakang sabi ni Asan na nasa gilid. Dahan daw ang tumayo si Chinyu mula sa kama. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan, at ang kanyang buong pagkatao ay walang kapantay na madilim. Young Master Chin, ano? Anong nangyari? Tanong ni Wanir sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Chinyu. Pilit niyang tiniis ang sakit sa puso at bumaantong hininga. Wala pa rin kahit katiting na spirit energy sa aking katawan, at wala akong nararamdamang pagbabago sa aking katawan. Ah, paano ito? Tinapin ni Wanir ang kanyang bibig at gulat na sinabi. Ads by Pop Future. Si Asan, na nasa gilid, ay bumulong, hindi ka malalason ng Twilight Chi, di ba? Pero hindi ka makakapagtanim. Sa pagkakaalam ko, maraming tao sa banal na rehiyon na may pangangatawan na higit pa sa mga demonyong hayop, ngunit hindi nila kayang magtanim. Asan, huwag kang magsalita ng kalokohan, sambat ni Wanir. Saglit na natahimik si Chinyu, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko rin alam. Sa katunayan, bago ito, nilunok ko na ang buhay chi minsan, at wala ring espiritual na enerhiya sa aking katawan. How could this? Kumunat ang noo ni Wanir. Hindi pa niya narinig ang ganoong sitwasyon mula noong bata pa siya sa Holy Region. Napabuntong hininga si Chinyu, at may bakas ng sakit na sumilay sa kanyang mga mata. Matagal na siyang nagsumikap, at sa huli, ito ang resulta. Hindi kaya nagsasabi ng totoo si Kuya Bai at hindi na talaga niya kayang magtanim. Young Master Chin, ang puting buhok sa iyong ulo ay tila nabawasan ng malaki. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Wanir. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Chinyu. Nagmamadali siyang tumakbo sa salamin at pinagmasdan itong mabuti. Tulad ng inaasahan, ang puting buhok sa kanyang ulo ay mas mababa. Mukhang walang silbi ito, bulong ni Asan sa gilid. Medyo panunuya na sinabi ni Wanir, Asan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito man lang ay nagpapakita na ang life chi ay kapaki-pakinabang sa Young Master Chin. Ang espiritual na kapangyarihan ay hindi na ibalik. Malamang na ang buhay chi ay hindi sapat upang maibalik ang espiritual na kapangyarihan. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, sana nga. Habang nagsasalita siya, natagpuan ni Chinyu ang isa pang abnormalidad. Ang mahinang nakikitang cross sa pagitan ng kanyang mga kilay ay talagang unti-unting nagbabago. Tinitigan ni Chinyu ang pagitan ng kanyang mga kilay, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ads by Pop Future. Ang hugis ng cross ay dahan-daang naging 9. Ito, ano ang sitwasyong ito? Napakamot si Chinyu sa kanyang noo, ngunit nalaman niyang wala siyang nararamdaman. Young Master Chin, ano ang mali? Tanong ni Wanir. Wala sa mood si Chinyu na bigyang pansin si Wanir. Tinitigan niya ang pagitan ng kanyang mga kilay, hindi mabilang na mga ideya ang nag-flash sa kanyang isipan. 9. Sa madaling salita, ang krus na akala ko ay ang numerong 10. Nagulat na sabi ni Chinyu. Lumitaw ang numerong ito nang lunukan niya ang buhay na chi sa unang pagkakataon.
Ngayon, nang lunukin niya ito sa pangalawang pagkakataon, nagbago ito mula 10 hanggang 9. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Chinyu, at may bakas ng pananabik na sumilay sa kanyang mga mata. Sa madaling salita, kinailangan niyang kainin ang buhay Chi ng 11 beses bago mawala ang pagitan ng kanyang mga kilay. Sa oras na iyon, ang espiritual na kapangyarihan na nawala ay tiyak na susunod. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Si Chinyu ay agad na nasasabik. Bagamat hindi pa nakakabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan, nagbigay ito ng kislap ng pag-asa kay Chinyu. Sa madaling salita, kailangan ko pang kainin ang Chi ng buhay ng 9 na beses, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumingin si Chinyu kay Wanir at ikinulong ang kanyang mga kamay. Miss Wanir? Kung alam mo kung nasaan ang Chi ng buhay, mangyaring sabihin sa akin. Saglit na nag-isip si Wanir at sinabing, ngayong nakabawi na ang aking espiritual na kapangyarihan, sa palagay ko ay pahahalagahan ako ng pamilya. Pagdating ng panahon, mag-iisip ako ng paraan para may magtanong tungkol dito. Tumango si Chinyu at sinabing, salamat, Miss Wanir. Yang Master Chin, napakabait mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na ako gagaling, nakangiting sabi ni Wanir. Hindi gaanong nagsalita si Chinyu. Ano man ang paraan na ginamit niya, kailangan niyang magtipon ng mas maraming life chi hanggat maaari. Maaaring mayroon pa ring ilan sa bulubundukin, ngunit ayaw ni Chinyu na kumuha ng pangalawang panganib. Sa bulubundukin, malinaw na nakaramdam si Chinyu ng bakas ng takot. Talagang hindi ito magandang tanda. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyu. Matapos lamunin ang puwersa ng buhay noong nakaraang pagkakataon, ang isang bahagi ng kanyang dibdib ay naging madilim na ginto, at ang kapirasong laman na iyon ay naging mas malakas din. Ngayong pangalawang beses na niya itong nilunok, dapat nagbago rin ang pisikal niyang katawan. Sa pag-iisip nito, walang pakialam si Chinyu kay Wanir at sa iba pa. Agad niyang hinubad ang damit at hinubad lahat ng damit. Kabanata 1329, Banayad na ginto, kanang kamao. Ang biglaang kakaibang pagkilos ni Chinyu ay agad na nagpa-blush kay Wanir at dali-dali niyang tinakpan ang kanyang mga mata. Ang pangatlo ay sumigaw, Chinyu, ano ang ginagawa mo? Walang pakialam si Chinyu sa 2 taong ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga pagbabago sa kanyang katawan at umikot sa harap ng salamin. Ngunit ang nakapagtataka kay Chinyu ay walang pagbabago sa kanyang katawan sa lahat ng oras na ito. Paano ito nangyari? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Tumayo siya doon at nag-isip ng matagal bago siya biglang may naisip. Sa huling pagkakataon, dahil sa pinsala sa aking dibdib kaya nagbago ang aking bagong balat at laman. Hindi kaya. Kailangan kong magkaroon ng bagong katawan. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, tumingin si Chinyu sa sarili niyang kamao. Tiyak na ganito, malamig na sabi ni Chinyu. Isang bakas ng kabangisan ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kanyang kaliwang kamao, at isang napakalaking banal na kapangyarihan ang lumabas. Sa susunod na segundo, ang kaliwang kamao ni Chinyu ay mabangis na nabasag sa kanyang kanang kamao. Napakalakas ng suntok na ito. Maging ang sariling pisikal na katawan ni Chinyu ay hindi makayanan ito. Sa sandaling nabangga, ang kanyang kanang kamao ay agad na nabasag, at maging ang kanyang mga buto ay nabasag. Pagtingin sa dagwang kanang kamao, natigilan sina Wanir at Asan. Chinyu, huwag kang masyadong mag-isip. Marami pa ring pagkakataon. Nagulat na sabi ni Asan. Walang pakialam si Wanir sa pagiging mahiyain. Nagmamadali siyang lumakad at sinabing, Young Master Chin, anong ginagawa mo? Gayunpaman, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chinyu. Humiga siya sa kama at nakangiting sinabing, ayos lang ito. Ads by Pop Future. Para kay Chinyu, ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang kamao. Sa makatuwid, kailangan niyang tiyakin na ang kanyang kanang kamay ang unang magbabago. Sa ganitong paraan, hindi natakot si Chinyu kay Lingyon. Nakahiga si Chinyu sa kama. Hindi niya pinansin ang sakit na nagmumula sa kanyang palad. Sa kabilang banda, nagmamadali si Wanir sa bandage ng sugat ni Chinyu.
Lumabas si Asan para humanap ng parmasyutiko na magpapagamot kay Chinyu. Matapos ang ilang panahon ng pagiging abala, ang kanang kamay ni Chinyu ay nalagyan ng benda. Pinigyan ng parmasyutiko si Chinyu ng ilang dosis ng gamot. Sir, gaano katagal bago mabawi ang kamay ko? Tanong ni Chinyu. Tinabi ng parmasyutiko, 5 o 6 na araw. So slow. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Wala kang anumang espiritong enerhiya sa iyong katawan. Ito ay itinuturing na napakabilis. Huwag maging walang kasiyahan, sabi ng parmasyutiko na may bahagyang paghamak. Hindi nagalit si Chinyu. Sa halip, humiga siya sa kama at tumawa. Sa mga sumunod na araw, araw-araw si Wanir ay nasa kwarto ni Chinyu. Masasabing inalagaan niya ito ng mabuti. Lalo nitong ikinalungkot si Asan na nagseselos na. Tuldok. Sa kabilang side, nakarating na si Lingyun sa Yang City sakay ng napakalakas na lumilipad na hayop. Ang kanyang ekspresyon ay napakalamig pa rin habang nakatingin sa buong lungsod. Kailangan bang magkaroon ng ganitong lungsod? Malamig na tanong ni Lingyun. Bilang isang taong mahilig sa pagpatay sa mga lungsod, tila siya ay may likas na kasiyahan sa pagpatay ng mga tao. Nakita rin ng attendant sa tabi niya ang intensyon ni Lingyun at nagmamadaling sinabi, Young Master Ling, ito ang hangganan ng kanlurang Tagaytay. Dapat ay may nagbabantay sa lugar na ito. Ang lungsod na ito ay kailangang umiral. Ads by Pop Future. Tinulyapan siya ni Lingyun at bahagyang ngumuso. Sigurado ka ba na nandito si Chinyu? Tanong ni Lingyun. Hindi ko rin alam. Siya mismo ang nagsabi, mahinang sabi ng attendant. Kung siya, si Chinyu, ay wala dito, papatayin ko ang lahat sa Yang City. Sabi ni Lingyun na may masamang ekspresyon. Mabilis na bumaba ang dalawa sa Yang City. Ang entourage ni Lingyun ang responsable sa pangangalap ng impormasyon tungkol kay Chinyu habang malamig na pinapanood ni Lingyun ang mga taong naglalakad sa paligid ng Yang City. Masyadong mabagal, ito ay masyadong mabagal. Bahagyang kumunat ang noo ni Lingyun at mabilis na nawala ng pasensya. Hinawakan niya ang kanyang entourage at malamig na sinabi, ipasa ang mensahe. Sabihin kay Chinyu na puntahan ako. Kung hindi siya dumating, papatayin ko siya. Ibinuko ng attendant ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit sa huli ay tumango lamang siya. Napakabilis na kumalat ang balita. Hindi nagtagal, narinig ni Chinyu, na nananatili sa tahanan ng pamilya Chen, ang balita. Nagmamadaling pumasok si Asan. Sinabi niya na may naguguluhan na ekspresyon, Chinyu, anong nangyayari? Bakit ka hinahanap ni Lingyun? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Umupo siya mula sa kama at sinabi sa mahinang boses, mabilis siyang dumating. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Asan. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Hiniling ko siyang sumama. Young Master Chin, may awayan ba kayo ni Lingyun? Nagulat na tanong ni Wanir. Sinabi ni Chinyu na may malungkot na mukha, isang hindi mapagkakasunduang awayan. Kailangan ko siyang patayin. Agad na namutla si Wanir sa takot. Sinabi niya sa mahinang boses, Young Master Chin, na si Lingyun ay babe ng Heavenly Cloud Sect. May chismis na siya ang closed door na disipulo ng unang elder. Paano? Paano mo siya nasaktan? Dahil karapat-dapat siyang mamatay, malamig na sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Tinubukan niyang igalaw ang kanyang kamao at napagtanto niyang hindi pa tuluyang gumagaling ang mga sugat sa kanyang kamao. Bahagyang sumingot si Chinyu at direktang pinunit ang gasa. Sa sandaling ito, ang kanang kamao ni Chinyu ay tumubo na ng bagong laman at balat. Ang mga bagong laman at balat na ito ay kumikislap na may mahinang gininto ang ningning. Katulad ng naisip ko, hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malamig. Ang bagong laman na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang orihinal na katawan, at ito ay mas nakakatakot. Sa makatuwid, si Chinyu ay hindi natakot kay Lingyun. Young Master Chin, anong ginagawa mo? Nag-aalalang sabi ni Wanir. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Paano mo lalabanan si Lingyun? Natahimik sandali si Chinyu bago nagsalita sa mahinang boses, kung gayon, hindi ko hahayaang mamatay ang iba dahil sa akin. Saglit na nag-isip si Wanir bago sinabing, paano ito?
Nakilala ko na si Ling Yun dati, kaya baka mabigyan niya ako ng kaunting mukha. Miss One Year? Talagang hindi. May chismis na si Ling Yun ay may bisyo at mabisyo sa kanyang mga kilos. Hindi ka dapat makipag-ugnayan sa kanya. Nag-aalalang sabi ni Asan. Ngumiti si Wan. Okay lang. Kung gusto niya talaga akong awayin, baka hindi ako matatakot sa kanya. Pagkatapos, tumingin si One Year kay Chin Yu at sinabing, Young Master Chin, magpagaling ka muna. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Gusto siyang pigilan ni Asan, ngunit napigilan siya ng magaan na palad ni One Year. Si Chin Yu ay hindi masyadong nag-aalala. Sa lakas ni One Year, si Ling Yun ay maaaring hindi niya kakampi. Sa isang tea house sa Yang City. Si Ling Yun ay nakaupo doon at humihigop ng tsaa habang hinihintay si Chin Yu. Sa lalong madaling panahon, lumitaw si One Year sa tea house. Nakasuot siya ng muslin outfit at may ngiti sa labi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ling Yun at umupo. Isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Ling Yun nang makita niya si One Year. Hindi ko alam kung naaalala pa rin ako ni Young Master Ling, magalang na sabi ni One Year. Tiningnan ni Ling Yun si Wan pataas at pababa at pinaikit ang kanyang mga mata. Ikaw si Zhao One Year. Salamat sa pag-alala sa akin, Young Master Ling, sabi ni One Year na may mahinang ngiti. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Ling Yun na mapangiti. Naaalala ko na nalason ka ng Twilight Chi at nawala ang iyong espiritual na enerhiya, tama ba? Kabanata 1330, bigyan mo ako ng mukha. Walang tinatago si One Year. Ngumiti siya at tumango. Tama si Young Master Ling. Isang pailay, malamig na ngumuso si Ling Yun. Hindi nagalit si One Year. Ngumiti lang siya at sinabing, nabalitaan ko na pumunta si Young Master Ling sa Yangcheng sa pagkakataong ito para maghanap ng iba. Nang marinig ito, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Ling Yun. Isang alon ng nakamamatay na layunin ang sumugod kay One Year. Ano, nandito ka ba para makiusap para kay Chin Yu? Malamig na tanong ni Ling Yun. Ngumiti si One Year at sinabing, Young Master Ling, tiyak na nagbibiro ka. Wala akong mga kwalifikasyon. Mabuti at alam mo, malamig na sabi ni Ling Yun. Gayunpaman, biglang iniban ni One Year ang paksa at sinabing, sana lang ay hindi papatayin ni Young Master Ling ang inosente. Sa tingin ko ay tiyak na pupunta si Chin Yu upang makita ka. Higit pa rito, hindi ito magtatagal. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Ling Yun. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at sinabing, alam mo kung nasaan si Chin Yu, di ba? Tama. Walang itinago si One Year. Malamig na sinabi ni Ling Yun, kung gayon, dadalhin ko siya upang makita siya. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Young Master Ling, pasensya na talaga. Hindi kita madadala na makita siya pansamantala. Umiling si One Year. Sa tingin ko hinahanap mo si kamatayan. Biglang iniunat ni Domain ang kanyang kamay, handang hawakan ang puting leeg ni One Year. Gayunpaman, sa sandaling ito, bahagyang itinaas ni One Year ang kanyang kamay at nagpadala ng hampas ng palad kay Ling Yun. Boom! Isang maikling pagsabog ang tumunog. Ang magkabilang panig ay nagsusubok lamang sa isa't isa. Ads by Pop Future. Gayunpaman, sa ilalim ng hampas ng palad na ito, naramdaman lamang ni Ling Yun ang mga alon ng sakit sa kanyang palso. Maging si Ling Yun ay nakadama ng bakas ng panganib mula sa malakas na puwersang iyon. Ang kanyang entourage ay sumugod din sa gilid ni Ling Yun. Hindi nakakagulat na naglakas loob kang pumunta sa harapan ko at sumigaw, malamig na sabi ni Ling Yun. Mukhang nakabawi na ang lakas mo. Walang sinabi si One Year kundi ngumiti. Kumunat ang noo ni Ling Yun habang tumatakbo ang kanyang isip. Kung gayon, kailan ko makikita si Chin Yu? Malamig na tanong ni Ling Yun. Natuwa si One Year, ngunit nanatili siyang kalmado sa hitsura. Gumawa siya ng simpleng kalkulasyon at sinabing, 3 hanggang 5 araw. 13 araw, malamig na sabi ni Ling Yun. Kung hindi ko makikita si Chin Yu sa loob ng 3 araw, hindi ako magbibigay ng mukha sa sinuman. Natahimik si One Year saglit. Alam niya na ito ang bottom line ni Ling Yun. Wala nang kwenta ang pagtatalo. Kaya, tumango siya at sinabing, sige, 3 araw pagkatapos.
Salamat, Young Masterling. Pagkatapos, tumayo si Wanir at lumabas ng tea house. Hindi umalis ang tingin ni Lingyun kay Wanir. Ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay parang malamig na taglamig ng 12 buwan ng lunar. Matapos makalayo si Wanir, sumimangot ang attendant sa tabi ni Lingyun at nagtanong, Young Masterling, bakit mo siya binibigyan ng ganitong mukha? Malamig na bumantong hininga si Lingyun at sinabing, hindi ako natatakot sa kanya. Nag-aalala lang ako na kung mag-away tayo, ang magkabilang panig ay masusugatan. Sa oras na iyon, natatakot ako na kung magkita tayong muli si Chinyu, tayo ay mapapahamak. Sinabi ng tagasunod sa malalim na boses, ipaubaya mo sa akin si Wanir. Tinulyapan siya ni Lingyun at malamig na sinabi, maaaring hindi kanya kapareha. Nang marinig iyon, hindi naiwasang mabigla ang tagasunod. Si Zhao Wanir ay hindi gaanong mas matanda kay Lingyun, ngunit mayroon siyang ganoong lakas. Kailangang malaman ng isa na ang attendant na ito ay nasa intermediate stage ng Almighty Realm. Itong pamilyang Zhao, tatandaan ko ito. Kapag tapos na ang usapin, tiyak na magdadala ako ng mga tao para patagin ang pamilyang Zhao. Tinuntok ni Lingyun ang mesa. Tuldok tuldok tuldok, pamilya Chen. Narinig din ni Chen Kang ang tungkol sa bagay na ito. Umupo siya sa harap ni Chinyu at sinabing may madilim na ekspresyon, Chinyu, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Kaya lang hindi kayang sakta ng pamilya ko Chen ang sekta ng Tianian. Hindi ko kayang mawalan ng napakaraming tao dahil lang sa iyo. Napangiti si Chinyu ng mapait. Older Mr. Chen, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, aalis ako kaagad. Napaungol si Chen Kang bilang pasasalamat. Hindi na siya nagsalita pa at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na umalis si Chinyu sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, pumasok si Wanir mula sa labas ng pinto. Nang makitang bumalik si Wan, nagmamadaling naglakad si San. Miss Wanir, sa wakas nakabalik ka na. Hindi ka pinahirapan ni Lingyun, tama ba? Nag-aalalang sabi ni Asan. Umiling si Wanir. Hindi, naayos na. Nangako siyang bibigyan tayo ng 3 araw. Tumingin si Chinyu kay Wanir at sinabi sa malalim na boses, natatakot ako na hindi ito naging maayos gaya ng sinabi mo. Walang sinabi si Wanir, ngunit napakalinaw ng kanyang kahulugan. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Bagamat pansamantalang napag-usapan ang bagay na ito, alam ni Chinyu na malamang na nasaktan ni Wanir si Lingyun. Ads by Pop Future. Sa karakter ni Lingyun, tiyak na hindi niya pababayaan si Wan. Natatakot siya na masettle niya ang score mamaya. Dahil iyan ang kaso, tiyak na hindi natin hahayaang umalis si Lingyun ng buhay. Malamig na sabi ni Chinyu. Hanggat namatay si Lingyun, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Wanir. Young Master Chin, ano ang sinabi mo? Nagdududang tanong ni Wanir. Umiling si Chinyu at sinabing, Miss Wanir, maraming salamat. Tatandaan ko ang pabor na ito. Young Master Chin, masyado kang magalang. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na mababawi ang aking espiritual na enerhiya, sabi ni Wanir. Bagamat iyon ang nangyari, alam ni Chinyu sa kanyang puso na walang utang na loob sa kanya si Wanir. Silang dalawa ay magkasosyo noong una. Dahil nagtutulungan sila, natural na kailangan nilang hatiin ito ng pantay. Wala itong kinalaman kung may utang sila sa kanya o hindi. Let's go! Tumayo si Chinyu at sinabi. Iniwan ng grupo ang pamilya Chen. Bago sila umalis, inabot ni Chen Kang kay Chinyu ang isang mapa at hiniling kay Chinyu na dalhin ito kay Ate Lin. Ayon kay Chen Kang, ang mapa na ito ay isang mapa ng kanlurang Tagaytay. Kung ito ay ilalagay para sa auction, tiyak na kukuha ito ng magandang presyo. Nakahanap silang 3 ng hotel at doon pansamantalang tumuloy. Young Master Chin, sapat na ba ang 3 araw? Tanong ni Wanir. Tumingin si Chinyu sa kanyang palad at sinabing, hindi ko rin alam. Sa sandaling ito, nabalot na naman ng gasa ang kanyang palad. Upang gumaling sa lalong madaling panahon, gumamit si Chinyu ng maraming halamang gamot. Chinyu, wala ka man lang espiritual na enerhiya sa iyong katawan. Katugma ka ba ni Lingyun? Hindi napigil ang magtanong ni Asan.
Gumisi si Chinyu. Nakipag-away ako sa kanya minsan. This time, papatayin ko talaga siya. Ang bagong kanang kamao na ito ay nagtataglay ng hindi maisip na kapangyarihan. Hanggat gumaling ang kanyang mga pinsala, si Chinyu ay puno ng kumpiyansa. Young Master Chin, kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni One Year. Mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Malaki na ang naitulong mo sa akin. Puntong hininga, una kong binalak na humingi ng 5 araw, ngunit sa kasamaang palad ay tinanggihan ako. Bahagyang napabuntong hininga si One Year. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, 3 araw ay sapat na. Salamat, Miss One Year. Kung gayon, hindi ko iistorbahin ang iyong pahinga. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, sabi ni One Year. Pagkasabi nito ay lumabas na sila ni Asan sa kwarto.